kung gusto mong tumulong, mag-isip-isip ka, hindi ka puro ka lang vlog. Ni hindi ka man lang nagbitbit ng tinapay sa mga bata, nanggugulo ka lang dyan. Ayan, hello po mga kapambira, good morning, welcome back po sa ating channel, Brother Jose. At for today's video po ay tambay muna tayo ngayon dito sa bahay ng ating buting sponsor. Opo, bakasyon po muna kasi tayo ngayon at ang pinunta po natin dito is trabaho talaga. Opo, at driver muna tayo sa kanila habang namamasyal. Opo, at ito rin po yung sponsor na gusto pong tumulong doon kay Ate Mariel. And for today's video po ay sasagutin ko lang po yung mga comment po na nababasa natin sa Facebook and sa YouTube. Yan, nababasa po natin regarding po doon sa ating vlog patungkol po doon sa kala Ate Mariel. Kung papansin po ninyo is nag-viral o going to 500k na sa part ko po bilang small vlogger. Opo, ay malaki na po yun. So ito po yung mga comment na nababasa natin doon mga kapambihira. Gusto ko lang pong sagutin kasi karamihan po mga nagko-comment ay mga bago po sa ating channel o sa mga datihan na po sa ating channel. May mga pailan-ilan na nagko-comment pa rin po doon na negative. So nababash tayo mga kapambihira. Gusto ko lang pong bigyan linaw yung sitwasyon kung gaano kahirap. Sabi ko nga, may nireplyan po ako doon. Madali lang sabihin, pero hindi natin alam kung gaano talaga kahirap yung sitwasyon nila. Ito po yung isa sa mga comment na common na nakikita natin. Ito yun. No? Sabi po dito, sabi ni Florentina Sanchez Rillas. Total naman po is public ito. Nag-comment po kayo sa public. Ay sagutin natin itong comment nyo po. Sabi niya, tulungan nyo na kasing makalis, puro kayo content lang. Para dumami comment, hintayin nyo pa ba na mapatayan bago kayo tumulong? Malamang kakampihan ng matanda na yan, pamangkin na yan. Pinanghihinaan lang ng loob, lumayo yan kasi hindi niya kaya buhayin mag-isa mga bata na yan. Kaya kung tulungan nyo na lang dyan makalayo yan. So yan, napakinggan po natin. At some point ay syempre sa tingin ko ay bago lang to si Florentina sa ating channel. Purod lang daw tayo content. Ayun, ganun po yun. Hindi po yun ganun kadali na dalahin natin yung isang pamilya, alisin natin doon. At may agreement nga po kami. Ito po yung lagi kong sagot. May agreement kami ni Ate Mariel na kapag kukuhain namin siya is dapat may kasunduan, permado. Opo, kasi ayaw ko pong maalagay sa alanganin ako and then yung sponsor, lalo na po yung sponsor. Yun po ang ayaw namin mangyari. So kahit naman sa ampong paraan, kahit naman po sino ay ayaw po ng ganong masalimuot na sitwasyon. Yun po yung aming hinihingi lamang na si Ate Mariel po sana ay magpursige na magkaroon ng kasunduan at makausap ang kanyang asawa sa barangay or sa legal na paraan. Yun po. Yan. Kaya lang po sad to say talaga yung kanya pong asawa ay di ko po alam kung bakit ganun. Kung gusto ko rin po sana talaga siya makausap. Kaya lang sila na mismo po ang nakiusap sa akin na wag ko na daw pong kausapin. Parang meron din something na hindi pa tayo nalalaman. So ayan po, at matagal na rin po natin itong na-upload. Ilang araw na rin po nakakalipas, weeks na. So, yan, isa po yun sa comment na nabasa natin. Meron pa. Sabi niya, ito Nomi Sabusap, sabi niya, walang kwentang vlogger. Natatawa po ako na naiinis, pero mas nakakatawa. Walang kwentang vlogger daw po. Walang kwentang vlogger yan, di ba? Bago lang po siguro to sa ating channel. Ngayon lang yan napanood yung ating channel. At sa tingin ko naman, hindi ako yung talagang pinakawalang kwentang vlogger. Mas maraming walang kwentang content around the internet, all around the internet, at mas maraming napakawalang kwenta. Yun, sasagutin ko lang po. Total po nag-comment kayo in public, di sagutin natin in public din. So kasi ang hirap po magsagot isa-isa.
Ayan, mahirap talaga po magsagot isa-isa. So, pag napanood po ninyo ito, yung ating sagot doon sa comment ninyo, ay natatawa po ako sa mga comment kasi wala daw tayong kwentang vlogger. Ayan, kayo na po ang humusga mga kapambira. Sa mga dati na po nating mga supporter at mga viewers, alam niyo po yung hirap at sakripisyo ng isang brother Jose. Ayan. Ito. Sabi ni Christine Lara Atamosa, Brother Jose, madali lang yan boss. Tama si ate, barangay na ang harap sa asawa niya. Huwag niyo na patagalin, sana hindi na umabot katulad ng iba na huli na ang lahat. Ang dami pong pangyayaring ganyan. Kawawa nanay na po ang nagdedesisyon na ginawang katarantaduhan ng asawa niya ay wala na siyang karapatan dyan sa mga bata dahil ang tunay na may pumuprotekta sa anak. Yes po. At hindi nagbibigay ng trauma. Sana mailis na po sila dyan, pati bata. Gusto nang umalis, hindi kayo maiipit at madadamay dyan. Idaan nyo po sa legal na proseso. Magpasama po kayo sa barangay at gumawa kayo ng permimadong kasulatan. Naglalahad ng asawang babae, may simulasyon na umalis at wala sino man ang pumilit sa kanya ng ganun po. Ayan. So, yung side ni ate, ang tinitingnan niya na yung sinasabi ni ate Mariel na kahit di na daw alam ng asawa, kuhain namin siya, and then umalis. So, ang sagot ko po doon is, may point din po yun, kaya lang medyo tagilid po talaga kami doon kasi may permahan o wala. Kapag ganun po ang nangyari, hindi po alam ng barangay, hindi nagpirma yung tatay, pwede nilang palabasin na kinidnap namin yung mag-ina, and then pwede nila kaming personalin. Opo, kasi para namin silang bata na kinuhaan ng lollipop. Ay, anak po niya yun, anak. Opo, anak po niya yun. Kaya sinasabi ko nga po, kahit nga po gobyerno, kahit nga po barangay mismo, isipin po ninyong mabuti, kung nasa peligro talaga po sila, mismo barangay or DSWD ay makakatulong sa kanila. Opo, alam niyo lang po kung ano ang kulang. Ang kulang lang po talaga is yung desisyon ni Ate Mariel. Madali lang po siya lumapit sa DSWD, madali lang din po siya lumapit sa barangay. Kaso hindi po niya ginagawa. Nagsasalita lang siya na gano'n, madali lang, susundutulungan ng barangay, pero siya mismo ang parang may palaisipan pa rin sa akin kasi ang hirap niyang kuhain. Katulad nga nung sabi nung tiyay na umalis na nga siya nung una, bumalik na naman. Opo. Ganun po, kaya hindi po so far po ngayon po ang update po natin is bago po umalis yung sponsor, kasi habang nagbabakasyon po, 3 months lang po yan. Habang nagbabakasyon po is isasama na muna namin yung panganay. Kung magpayag po si ate, dadaanan po namin doon. Opo. Pero kung hindi man po magpayag na yung panganay lang kukuhain namin, ay wala po kami magagawa kasi po, or pag nagkasundo na po na kasama na sila mag-iina, basta meron pong may perma din po yung asawang lalaki. Hindi lang po pwedeng sa Ate Mariel lang yung kausap namin, kasi meron pa din po talagang karapatan yung asawang lalaki. Although ganun nga, sa kwento lang naman po yun wala pa rin naman po tayo makita na wala pa rin po tayong mailatag na ebidensya na, kasi kung meron talaga pong ebidensya, salaysay lang po natin Mariel, dampot na po agad yun. Tapos may kaso pa nga daw. Meron nga rin po ako nabasang comment, ang nakakapagtaka lang is bakit hindi mahuli-huli ng pulis. So, ang ibig po sabihin ay hindi po maaring sa kwento, malala yung kwento, pero hindi naman ganun kalala yung sitwasyon. Maari pong ganun. Kasi kaya po may nag-comment din po na interview daw ako ng interview. Nasaan ba kayo? Ayan, sabi ni Mark Topas Aiko, kung tutulungan di pa agad-agad dapat agad-agad siguro to. Dapat agad-agad, dami pa interview, hindi agad tumawag sa DSWD. Willing naman mag-in umalis, ikaw content pa, hintayin ang text. Kung tutulong agad-agad, nakakaawa mga bata. Ayan.
Opo. Ganun talaga po dapat as much as possible yung may nabasa rin ako yung sense of urgency daw, yan. Sense of urgency. ah hindi po lahat natin madadaan sa ganun na nagra-rush tayo kapag may mga ganyang sitwasyon, kasi kapag nagmamadali tayo, pwede nating ikapahamak yan. Ang tumatakbo ng matulin, pag matinik ay malalim. So yun po yung ating sagot dun kay Mark Topaz Aiko. Kasi ang hirap pong sagutin talaga na isa-isahin ko kayo tapos may mga nakakabasa din. So nagkakaroon ng mga negative impression sa atin, lalo-lalo na mga bago pa lang po yan sa ating channel. At salamat nga po pala sa dumagdag na followers natin sa YouTube, sa Facebook. May mga dumagdag po na 2,500 o 2,500 na bagong followers natin. Ayan, welcome po sa inyo sa ating channel. Yun po mga kapambihira, at sana po ay naiintindihan nyo naman po yung side natin na ano lang naman po tayo umaalalay lang. Ang magiging desisyon talaga po is, ang masusunod talaga po ay ang desisyon ni Ate Mariel. Opo. Kung gusto niyo talaga pong iligtas ang kanilang buhay, madali lang po silang umalis doon. Opo. At sabi ko nga, wag lang kami maging sangkalan or wag lang kami maging ng pag-alis niya, kasi magagalit talaga po yung asawa. Kung aalis siya doon, siya, desisyon niya yun. At kung tutulungan namin siya, wala na siya sa poder ng asawa. O kaya naman po, kung tutulungan namin siya, pumayag din yung asawa na parang meron na po silang ang tawag dun, mutual decision na mapayag sila na kukup-kupin na po namin yung mag-iina. Yeah. Yan po, ganun po yun. Hindi po talaga yun ganun ka dali. Kahit po sa DSWD, hindi naman po agad-agad basta dumadampot ng isang, merong isang batang manganganib, hindi po naman agad-agad nila yung dadamputin. Mag-i-interview pa yan. Mag-i-interview pa po talaga yan para malaman mo yung totoong nangyari at yung totoong sitwasyon. Sabi naman ni Annette Geraldes Tejada, yung reply niya kay Mark Topaz. Sa tingin, ayan, sabi niya, yung sinagot ko sa inyo kanina. Sa tingin niyo po ba kikilos ang DSWD? Dapat nga po alam na nila yan, kaso wala nga pa rin ang mahihirap. Yung lumapit nga, tagal pa ng tulong, yan pa kaya na di nila alam. Sana nga ang DSW nag-iikot para sana nga ang DS nag-iikot para makahanap sila ng mga indigent para matulungan. Yan. Kung lumapit ka na nga, dami pang hinihingi sana maging, kung sila nag-iikot sa barangay para makita talaga nila ang kalagayan. Ayan. Hindi po tayo nakikipag-compete sa any government agency o sa kanina po mga vlogger. Ito pong sitwasyon na ito is very serious situation. Hindi po ito basta-basta. Hindi po natin inaano ang any government agencies dito. Ang point po dito is yung realidad na si Ate Mariel talaga po makakapag-decide niyan. Kung lumapit sa DSWD, matutulungan siya. Kung hindi, wala. Nag-iwan po tayo ng pwede niyang pamasahe na yun sa mga tapos may mga chat po kami. Nag-chat po kasi siya sa akin na lalo daw nagalit yung asawa niya, and ang nireplyan ko, sabi ko, ate, hindi na po kita matutulungan dyan. Pumunta ka na sa pulis, may pamasahe ka naman, pumunta ka sa pulis, mag-report ka, ipadampot mo ng asawa mo kung talagang nagwawala na o kaya kung anong ginagawa sa inyo. Yun po yung aking na-reply. At yan. Yun po yung aking na-reply kay Ate Mariel. Kasi sabi ko, hindi na po kita dyan matutulungan. Ang amin lang po, kung ako nga po talaga, nag-iiwas kami sa gulo. Kasi katulad nga po nang nangyari sa akin dati, mayroon pa akong pinatira sa bahay na isang battered wife. Nagkaroon rin ako ng trouble, pinabarangay pa ako. Ayan. And then, nung nag-uusap na kami sa barangay, muntik pa akong masuntok. Tumayo pa bigla yung gusto pa akong suntokin. So, hindi po talaga ganun yun kadali mga kapambira. Sa mga bago po sa ating channel at sa mga bago po sa ganitong content, ay wag po tayong padala sa emosyon. Wag po tayong padala sa emosyon na ano ba yun si brother si? May nagsabi pa sa akin na dati believe ako sa iyo, ngayon hindi na, nakaka-disappoint ka. Pasensya na po kayo kung na-disappoint kayo sa akin. This time, ina-explain ko lang po yung side ko, kasi ang hirap din po sa part ko na
ginagawa na natin yung ano, yung kaya lang natin. Siyempre, hindi mo naman kaya gumawa ng beyond your ano, beyond your capacity. Yung kaya lang natin, ginagawa naman natin. So, naaano pa rin tayo na kumbaga dinadown pa rin tayo. And then, sabi ni, ito naman si Norlin May Zembrano. Sabi niya, yung reply niya kay ano, Mark Topas. Tama po, comment nyo. Interview muna bago tulong. Rescue hanggat maaga. Opo, kahit saan naman pong ano, mga charity, ano, interview talaga po muna. Saka yung mga TV program, kahit nga si Tulpo, opo, di ba, ini-interview muna, inaalam muna yung mga away-away ng mag-asawa. Opo, ganun po ba talaga? Ganun po ba talaga yung situation? Kasi mahirap ka pong tumulong kung hindi mo alam yung totoong nangyari, hindi mo alam yung totoong sitwasyon, kung ano yung dapat mong maitulong, kung hindi mo talaga alam. Dapat alam mo yung both side ng story, kaya inaalam. So, ito po mga comment na to is, minsan, pwede nating didmahin na lang, opo, pero para po ma-eliminate natin yung mga gantong mindset, maiwasan na rin natin. Saka nakakahawa ito eh. Nakakahawa ito ng ano. Kaya kailangan sagutin rin natin. Opo. Ito po total po ay naka-public naman po yung comment nyo. Kaya kayo nag-comment yan kasi public po yan. Alam na alam nyo po yan na public yan. So sinasagot ko lang po yung inyong mga komento. Wag nyo pong masamain kung sinagot ko po dito sa vlog ko kasi yan, vlogger tayo, lahat naka-vlog, lahat kung saan tayo pumunta. Depende na lang pag tinatamad ako mag-vlog, hindi tayo nagbi-video. Yan. Yun po yung ano natin. Sabi ni Sarah Jane Green, ito, ano rin to, content creator din. Nag-aano rin to na nagre-reels din yata to. Alam mo sir, yung pagtulong mo kung naaalangan ka, wag na lang kasi nakakainis ka tingnan. Parang labas sa ilong. May karapatan nga ang ama kung nagpakaama siya, pero tingnan mo nga't sariling anak na nagsasabi mag-coordinate po kasi DSWD Bausi po and sa barangay kasama po ang nanay para magpasampa ng proper complaint. May mga ahensya po na kinaukulan para mag-cater ng problema po na iyan. Assist nyo na lang po at huwag matakot kasi po di kayo maipit dyan. Sana wag nyo na lang hayaan sitwasyon nila. Total na sa kalinga nyo na lubos-lubosin nyo na ang tulong. Ako sir, nangyari sa akin yan at ako mismo ang gumawa ng paraan para ipaglaban ang karapatan ko. 7 years na po akong muli sa asawa ko at di na niya kami kayang guluhin. Salamat po and God bless you always. Ito, medyo ano to eh. Sabi niya, ito po yung comment niya, no? Itulungan ko na daw na ano, na lumapit sa DSWD. Yan. Opo. I think enough naman na po yung mga binigay nating pera, pamasahe, para makapunta siya doon. Saka yung mga previous pa, may mga previous vlog pa po tayo sa kanila. At nasa tiyan pa lang po yung bata na yun. Ay natulungan na rin po natin sila. Kaya lang, opo. Sinagot na rin po ni ate yung ano niya, yung mga complaint niya sa akin. Nakakainis daw ako. Ang sabi niya dito, siya daw, nangyari daw sa kanya yan. Ipinaglaban niya. Siya mismo ang gumawa ng paraan. So ganun din po dapat si Ate Mariel na siya mismo ang gumawa ng paraan. Kaya baga po inuulit-ulit ko sa vlog, di bali pong mahaba yung vlog natin. Inuulit-ulit ko po na Ate Mariel, ikaw makakapag-desisyon yan. Kaya lang sa analyzation po natin, parang si Ate Mariel po ay naggaganyan, nagfa-fluctuate po ang decision. Nag-uurong sulong po ang kanyang decision. Kaya ayan, so sabi nung nanay, nung tiyain, bakit dumami ang anak? Tapos kwento niya, nagawa na daw niya dating umalis. Bumalik na naman. So nag-uurong sulong. Kaya mahirap po yun, kahit naman po sino, kahit barangay o ahensya ng gobyerno, kapag urong sulong ka, hindi ka matutulungan. Meron po tayong kilala niyan, malapit sa buhay natin. Merong isang ina na battered wife. Sinasaktan na siya ng kanyang asawa o pangalawang asawa. Pero gusto na siyang tulungan ng kanyang mga anak, gusto nang ipakulong ng kanyang anak, yung kanyang bagong asawa. Hindi magawa ng mga anak. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung asawa, kahit sinasaktan na siya, mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Hindi umaalis, bumabalik pa din. Pinipilit kuhain ng mga anak, bumabalik dun sa asawa, dun sa pangalawang asawa. So, mahirap po yun. Alam niyo po, napakahirap nun. Kahit ikaw na mismo lumapit ka na sa pulis, sabi sa pulis,
statement lang ang kailangan, dadamputin namin yan. Kasi meron nga pong vows eh. Yan, ano po ang karapatan ng, ng kababaihan. So, kaya lang kung mismong yung babae po ay undecided, mahirap. So, alam niyo po kung sino yung na yun. Sarili ko pong magulang yun. Ganun po ang kwento. Sarili kong nanay. Meron po akong stepfather na ganun. Opo. Lumapit na ako sa polis. Kaso si mama ay bumabalik doon sa kanyang asawa. Oh, ganun. Ganun po yun. Kahit ano pong gawin ko, wala tayong magagawa. Kumbaga, alalayan na lang natin sa mga bagay na kaya natin. Oo, alalayan na lang natin siya. So, si Ate Mariel po, parang ganun din po yung sitwasyon. Sa nakikinig-kinita ko lang. Opo. At as of now po, ay may communication kami na Ate Mariel. At sabi ko nga, ay dadaan na namin yung panganay. Mukhang kukonfirmahin po natin doon, pagdaan natin doon, i-vlog natin yung pagdaan natin doon. Kung ano talaga yung sasabihin niya sa personal. Kasi sa natin, sa chat, ay parang hindi siya pumapayag. Pero pa po ditong meron pa po ditong dalawang comment. Ang sabi dito ay sabi naman ni Jobilin Mendoza Eliotero, sus, dami paraan sir, dalhin mo sa barangay kung gusto mo makausap ang asawa. Bakit kaya mo ba sila pagharapin at ikaw mag-ayos at tingin niyo po ano magandang gawin? Ayan. Yun nga po, pinatawag, sabi po ni Ate Mariel mismo, kung pinapanood niyo po kasi yung mga videos, si Ate Mariel na po mismo nagsabi na pinapatawag na po sa barangay ay ayaw makipag-usap ng asawa. Ang question dun, bakit hindi nakakausap ng barangay? So, di na natin yun. Opo. At sa totoo lang po, nakausap ko one time yung asawa, mukhang mabait man. Mukhang mabait man nung nakausap ko. Isang beses lang po yung nangyari, di na po naulit. Alam niya, babahay mo at guguluhin ka ha, content ka ng content. Madali lang po magsabi niyan kasi napakaliit lang po ng mundo. Sabi nga po, what a small world. Madali lang po maghanap ngayon ng tao. Wala, di ka na po ngayon makakapagtago. Opo. Kahit po nasa ibang bayan ka pa, kahit hindi pa alam ang bahay mo, pwede kang mahanap. Opo. Lalo na kung ikaw ay active sa internet. Yan. So, madali lang po yung sabihin na parang sabi niya, kung gusto mong tumulong, mag-isip-isip ka, hindi ka puro ka lang vlog. Yan. Masakit po sa sa pakiramdam, pero siyempre tatawanan na lang po natin mga kapambihira kasi ito sa tingin ko ay bago lang po ito sa ating channel. Opo, yung iba nga wag niya daw, may nabasa pa ako. Sabi pa niya nito, wag niyo na i-share nonsense ang kwentuhan. Ayan. Mas marami pong mas marami pong vlog na sa totoo lang ay wala man talagang kwenta. Itong mga vlog po natin is double purpose po kasi ito nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Opo. Hindi lang po ito vlog lang, video papanoodin niyo lang ako. Halimbawa, sumasayaw lang ako. Na-entertain lang kayo pero walang mission na na-accomplish. Ayan. Ito, last comment na lang to, basahin natin. Tapos sabi nito itong last comment, ito yung pinakapanghuli. Ni hindi ka man lang nagbitbit ng tinapay sa mga bata, nanggugulo ka lang dyan. Ayan. Sana po bago po kayo nagko-comment ay panoodin nyo po muna ng tapos at visit nyo po yung channel natin kung ano ba talaga yung ating ginagawa sa mga oras na yun. Opo. At kung ano ba talaga yung ating real situation. Opo. At kung mapapansin man po ninyo na limitado yung ating mga resources sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang small time vlogger lang at hindi pa naman po tayo ganun kayaman para mamudmud ng maraming pera sa mga tao. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa mga sponsors natin na patuloy na sumusuporta. At kung magkapera naman po tayo ay hindi man po tayo nagdadamot na magbahagi din ng ating revenue sa content na ating mga ginagawa mga kapambira. So, yun lamang po mga kapambira, yun po yung ating update ngayon. So, abangan nyo po, dadaanan po natin sila. Papunta po kami ng babalik po kami doon together with the sponsor, makikipagkita po kami doon. At magdadala tayo ng pasalubong para doon sa mga bata. Abangan nyo po yung vlog natin. Sa ngayon po ay as of now ay
bakasyon po muna kasi tayo kaya wala po tayo masyadong mapapanood sa ating channel o mga kapambira maliban doon sa mga gala-gala natin. Yan. So salamat po sa ating lahat. Merry Christmas po and Happy New Year. Ayan lamang po at binigyan ko lamang pong sagot yung mga komento na hindi magaganda. Kasi ulitin ko po, madali lang pong magsalita pag hindi natin alam yung totoong sitwasyon. Pero kung nandun po kayo sa sitwasyon, katulad ko nga po, nanay ko, sarili kong nanay mismo, hindi ko po matulungan. Opo, kasi ayaw niya. Mahirap tulungan yung ayaw magpatulong, saka yung walang ang tawag doon, walang firm na desisyon. Mahirap po yung tulungan. So, pinakang safe talaga po, yung panganay, ang pwede po nating matulungan. Makakapagtapos po yun ng pag-aaral, nagangako po yung ating sponsor na paaralin niya yung mga kapambira. Ayun, sana pumayag sa Ate Mariel. At kung hindi naman, ay tutulungan pa rin natin sila sa abot ng ating makakaya, kung ano lang yung ating kaya mga kapambira. Ayan. Salamat po sa ating lahat. God bless you po. At salamat po sa mga viewers, sa mga share ng ating videos, sa mga regular viewers, at sa mga nagko-comment. Thank you so much po. Sabi ko sa inyo, nababasa ko po lahat ng mga comment nyo. Basta pinusuan ko na po yan, ay nababasa ko po yan. Ninanamnam ko yan. Inaalam ko yan kung ano ba talaga po yung inyong nais ipahatid na mensahe sa atin. Salamat po mga kapambira. God bless you po. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. At pagpalain po tayong lahat ng may kapal. God bless you po. Bye-bye.